Dako naman tayo dyan sa May Commission on Elections, mga kabombo. Tinitignan po ng komisyon ang posibilidad na ipagpapaliban na itong Bangsamoro Parliamentary Elections. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Oktubre 28 nang inamin ng Commission on Elections na may posibilidad na hindi na matutuloy sa Oktubre 13 ang Bangsamoro Parliamentary Elections matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa Bangsamoro Autonomous Act 77. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, legally at factually impossible nang may sasagawa ang halalan dahil hindi na sapat ang panahon para sa mga preparasyon, kabilang ang voters education sa 5 probinsya ng Bangsamoro. Dagdag pa ni Garcia, kung ipipilit ang eleksyon ng walang malinaw na batas na susundin, posibleng ideklarang walang bisa ang resulta. Kaya't pinag-aaralan na ng komisyon na ipagpaliban ng halalan alinsunod sa Section 5 ng Omnibus Election Code. Kaugnay nito, tinatayang aabot naman sa 774 million ang kakailanganin ng komisyon sakaling ipagpatuloy ang halalan kapag inalis ng Korte Suprema ang temporary restraining order. Inaasahang maglalabas ng formal na desisyon ang poll body hinggil dito sa susunod na linggo. Ang hakbang na ito ng COMELEC ay para maging malinaw na sa mga taga-Bangsamoro ang mangyayari sa Oktubre 13. Binigyan din ni Garcia na kung may factors na makakapigil sa maayos at tahimik na halalan sa BARM, katulad sa sitwasyon ngayon na hindi malinaw ang batas na susundin, marapat na ipagpaliban ito batay na rin sa opsyon na binigay ng batas sa poll body. Supposed to be BARM parliamentary elections po. Ang Commission on Elections ngayong araw na ito ay magkakaroon ng kanyang pagpupulong base din sa mga natalakay dito sapagkat meron po kasing na-recommend sa atin yung aming pong PMO, yung aming pong Law Department na kung saan sinasabi nila mukhang dapat ay mapag-isipan na natin ang postponement of the election. Yung pong postponement hindi dapat ikabahala ng lahat sapagkat nasa Omnibus Election Code po yan, nasa Section 5 ng Omnibus Election Code. Ibig sabihin, isa sa mga binigay na kapangyarihan sa COMELEC, isa sa mga ipinagkatiwala ng Kongreso na pwedeng gawin ng COMELEC lalo na kung mayroong terorismo, violence, ika nga yung tawag na force majeure, yung hindi mo naman inaasahan, biglang nangyari, upang ipagpaliban ang halalan. At hindi ito indefinite, kasi may nakalagay na 30-day period matapos yung ground o yung event, ang tawag natin doon sa session. Samantala, inihayag din ni Garcia na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon hinggil naman sa mga contractor na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Anya, lahat ng posisyon mula presidente hanggang governor ay kanila nang sinusuri. Kaya naman may 3 muling na dagdag na kanilang pinapaberipika sa Department of Public Works and Highways na kasamang nagbigay sa mga kandidato na mas mataas sa senador. Dumalo na rin si Lubiano sa kanyang pagdinig. Sunod na nilang pagpapaliwanagin naman si Senator Francis Chis Escudero na nakatanggap umano ng 30 million na donasyon mula kay Lubiano. Kinumpirma po ng Commission on Election na ongoing ang investigation sa lahat ng positions from President, Vice President, Senators, Party List, Congressmen and District. Kasama nga po ang governors at saka Vice Governor. Yes, may mga iniimbestigahan kami mga kandidato sa President at saka sa Vice President. Hinihingi ng Political Finance and Affairs Department namin na kumpirmasyon sa DPWH ay 55 na contractors. 52 nung una at saka may 3 na dagdag. At yung 3 na dagdag ay doon sa posisyon na mas mataas sa senador. May update po kay Lawrence Lubiano? Nag-appear na po, kahapon po natuloy yung hearing niya. At nag-apunta po, ang alam ko, pumunta yung abogado niya. Therefore, asahan nyo, yung mismong kandidato na nabigyan naman niya ang susunod na ipapatawag ng Political Finance and Affairs Department. Si Senator Chis. Yes. Mula sa lungsod ng Makati, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.